Bago po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia. Sa Roma chapter 1 verses 24 hanggang 32. Sa Roma chapter 1 verses 24 to 32. Basahin po natin verse 24. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos. Take note po natin, 3 beses na sinabi ang phrase na hinayaan sila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae at nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Verse 28. At palibhasa'y hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Pangatlo, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, may hilig sa chismis, mga mapanirang puri, mga napopoot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masamang bagay, mga suwail sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. 32, last verse, nalalaman nila ang mga iniuutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Bago ipahayag ng malinaw ni Apostol Pablo ang mabuting balita, ay kailangan muna niyang ipakita kung gaano po kasama ang tao na ang tanging pag-asa lamang niya ay ang Panginoong Yesus para sa kanyang kaligtasan. Nakita natin last Sunday, kung nasusundan natin ang ating maikling serye, na ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit dahil sa ungodliness at dahil sa unrighteousness nating mga tao.
At ang reason po kasi ay alam ng tao na merong Diyos base sa makikita niya sa creation. Kapag nakita ng tao ang langit, ang sun, ang mga bituin, alam niya na merong Diyos na lumikha ng mga ito. Pero sa kabila ng kaalamang ito, bakit hindi siya nabuhay para sa Diyos? So ang ibig sabihin, intentional ang pagtalikod ng tao sa Diyos. At makikita po natin bilang resulta ng puot ng Diyos sa tao dahil sa kanyang pagtalikod ay nararanasan ngayon ng tao ang puot ng Diyos. So merong puot ng Diyos na sinasabi ang Bible na mararanasan ng mga hindi mananampalataya sa Judgment Day. Lahat ng mga hindi nanampalataya kay Jesus ay paparusahan ng Panginoon, dadalhin sa impyerno. Pero ang sinasabi nating puot ng Diyos sa ating text, ito yung nararanasan ng mga tao kasalukuyan. 3 beses sinabi ang phrase na hinayaan sila ng Diyos. So ang puot ng Diyos na sinasabi dito ay inalis niya ang restraining grace niya sa tao, na ito ang pumipigil sa tao para mag-manifest ng malinaw ng todo ang kasamaan ng tao. So the moment na alisin ang restraining grace, pabayaan ng Diyos ang tao sa kanyang sarili, sa kanyang gusto, lalabas ang iba't ibang mga kasalanan. Magiging malinaw kung gaano kasama ang tao. At ito ang explanation na kapag titignan natin ng tao, meron tayong makikitang beauty, intelligence. Marami siyang kayang gawin na mabubuti. Pero sa kabilang banda, makikita natin ang kasamaan niya. So ang explanation ay ang tao po ay nahulog sa kasalanan at ang tanging pumipigil para mag-manifest ang kasalanang ito ay ang restraining grace ng Diyos. At ang isang way na iparanas ng Diyos ang kanyang puot sa tao ay kapag pinabayaan niya ang tao sa kanyang gusto. Hinayaan ng Panginoon ang mga tao. So 3 beses na binanggit ang phrase na hinayaan. So titignan po natin, una, pinabayaan ng Diyos ang mga tao sa kanilang idolatry. So ang tao ngayon dahil sa kanyang intentional na pagtalikod, imbes na i-worship niya ang Panginoon na naglalang sa kanya, ang sinasamba niya ngayon ay mga bagay na nilikha. So ngayon natin makikita bakit sa tao, mas importante ang salapi kesa sa Diyos. Bakit importante ang kanyang tiyan kesa sa sundin ang kalooban ng Diyos? Bakit ang tao malungkot siya kapag wala siyang pera, may problema? Pero hindi siya nalulungkot kapag nagkakasala siya. So merong distortion, merong malaking problema. At ang sinasabi po ni Apostol Pablo, ang sinasamba ng tao ngayon ay yung mga bagay na nilikha at hindi iyong Panginoon na lumalang sa mga bagay, mabubuting bagay na ito. So makikita natin ang temptation sa ating mga Kristiyano. Ang temptation sa atin ay hindi yung sumamba tayo ng mga rebulto o i-embrace natin ang maling katuruan. Ang temptation sa atin ay i-worship natin yung mga mabubuting bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Halimbawa, ang salapi. Ang salapi po ay morally neutral. Walang masama sa salapi. Pero the moment na makita natin na magiging masaya lang tayo kung meron tayong salapi, mararamdaman natin na tayo ay somebody kung marami tayong salapi, yun na po ang sinasabi ni Apostol Pablo na sinasamba na natin ang salapi. So, ang ginawa ng Panginoon, ang way ng Panginoon para i-manifest ang kanyang puot, pinabayaan niya ang tao. So, ang tao ngayon, makikita po natin, ang taong wala kay Jesus, pilit niyang hinahanap ang kahulugan ng kanyang buhay. Naghahanap siya ng satisfaction, ng value sa kanyang buhay. At hinahanap niya ito sa mga bagay na nalikha. Pero ang problema, ini-spend niya ang kanyang buhay sa mga ito na hindi niya nahahanap ang kanyang hinahanap hanggang siya po ay mamatay sa misery. At ang sinasabi po nito sa atin, kung ang paraan ng Diyos para
ipakita ang poot niya sa mga hindi mananampalataya ay pabayaan niya ang mga ito, ang ibig sabihin, ang manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay kapag hindi niya ibigay kung ano ang gusto natin. Nakuha niyo po ang point? Ito ang reason kung bakit meron tayong iniisip na gustong-gustong mangyari sa ating buhay. Meron tayong hinihiling sa Diyos na gustong-gusto nating maranasan at magkaroon tayo. Pero hindi ibinibigay ng Diyos. At alam niyo po ba, iyon ay blessing, expression ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Ang ibig sabihin po, kapag meron tayong gustong-gusto, ang ibig sabihin, yun ang ginagawa nating substitute sa Panginoon. Yun ang ginagawa nating idol. At sa pag-ibig ng Panginoon, imbes na pabayaan niya tayo, ay hindi niya ibinibigay ang gusto natin. Kasi ang gusto niyang ibigay ay ang kanyang sarili. Maranasan natin ang tunay na blessing sa Panginoon. At ang sinasabi sa ating mga Kristiyano, sa maraming problema na nakikita natin, struggles natin, alam niyo po ba ang solusyon? Ang solusyon po ay mag-worship tayo. Makita natin ang Panginoon na sapat sa ating mga buhay. Maranasan natin ang satisfaction, ang joy sa ating mga buhay. Importante na nag-worship ang isang Kristiyano araw-araw sa kanyang daily devotion. The moment na mag-stop ka sa iyong pag-worship araw-araw, marami kang makikitang problema na kulang. At hindi ka mag-stop sa paghahanap ng mga bagay na wala. Kasi ang hinahanap mo ay ang Diyos. Pangalawang manifestation ng poot ng Diyos, mabilis lang, ay ang same-sex relationship. Tinalikuran ng tao ang natural order na dinisenyo ng Panginoon na ang lalaki ay nakikipagrelasyon sa babae. Ang babae ay nakikipagrelasyon sa lalaki. So ang nangyari ngayon, dahil pinabayaan sila ng Diyos, ang nangyari po ngayon ay kapwa lalaki ngayon ay pumapasok sa isang relationship. Kapwa babae ay pumapasok sa relationship. Ito yung tinatawag na same-sex relationship. Makita natin yung malaking problema. Sa adultery at fornication, makikita natin na ang sex ay ginagamit outside marriage. Merong distortion sa design ng Panginoon. Pero ang homosexual relationship, ang same-sex relationship, yung parehas na lalaki at parehas na babae na nasa isang relationship, makikita po natin, binaligtad nila ng todo ang design ng Panginoon. Ang design ng Panginoon, lalaki at babae. Ang ginawa nila, lalaki at lalaki, babae at babae. Binaligtad nila ng todo ang disenyo ng Panginoon at ito ay manifestation ng poot ng Diyos. Pinabayaan sila sa kanilang mga kasalanan. Merong dalawang maling tugon na pwede nating gawin na marami ang gumagawa nito na sa ngalan ng pag-ibig ay basta na lamang tanggapin na lahat naman ay makasalanan, so tanggapin natin yung mga bakla, mga tomboy, at wala namang problema sa kanila. Meron silang karapatan na mamili kung ano ang kasarian na gusto nila. Mali po yun. Pangalawa, makita natin na seryoso ang kasalanang ito, pero magkaroon tayo ng self-righteous attitude na para bang ang pagiging bakla o pagiging tomboy ay ito na ang pinakamalalang kasalanan na magdadala sa tao sa impyerno at hindi siya pwedeng abutin ng mabuting balita. So merong tamang tugon. Na ang reason kung bakit ipinahayag ito ni Apostol Pablo ay para i-preach ang gospel, para abutin yung mga taong makasalanan. Importante na magkaroon tayo ng attitude kamukha ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 1 verse 15. Ang sabi niya, ako ang pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan. Kapag meron tayong poor in spirit na attitude, na nakikita nating unang-unang makasalanan ay ang ating sarili, magkakaroon tayo ng humility at confidence na abutin yung mga homosexuals sa mabuting balita.
Hindi natin tinotolerate ang kasalanan, pero gusto natin silang i-welcome sa ating church upang marinig ang mabuting balita na kung papaanong ang pride, ang selfishness, ang greed ay nagdadala sa tao sa impyerno, ganun din ang homosexuality, same-sex marriage. So kailangan nilang marinig ang mabuting balita. Ang panghuli, makikita po natin ang malawak na epekto, ang depravity ng tao, malawak na epekto ng kasalanan. Sa verse 29, makikita natin ang economic disorder, ang greed. Alam niyo po ba, kapag tumataas ang presyo ng bilihin sa palengke, halimbawa, tumaas ang presyo ng sibuyas, naniniwala ba kayo na kulang yung supply? Hindi, tinatago lang yan para magtaas ang presyo dahil sa pagkamakasarili ng mga tao. Yan ang greed, yan ang sumisira sa economic order sa ating bansa. Ang kasalanan din ang sumisira sa ating social order, ang pagpatay, ang pag-aaway, pandaraya, katusuhan, ang pagchismis. Kapag mayroong patayan sa ating society na nawawala ang order, at yan ay epekto ng puot ng Diyos sa tao. Meron ding family breakdown. Yung mga anak hindi na nagsasubmit sa kanilang mga magulang. Ang isang katangian ngayon ng mga young people sa ating generation ngayon, hindi sila marunong mag-submit sa authority. Iyan ang makikita mo sa maraming kumpanya, sa workplace. At alam niyo po ba, kahit sa church ngayon, ito ang malaking problema. Ang mga tao, hindi sila marunong kumilala ng authority kasi hindi sila na-train sa bahay. Hindi sila na-train ng kanilang mga magulang. Makikita rin natin ang relational breakdown na bunga ng puot ng Diyos. Hindi tapat sa pangako. Hindi mapagmahal, walang awa. At ang worst na ginagawa ng tao, alam niyang masama ito. Pero ini-encourage niya yung iba na gumawa ng ganitong kasalanan at ina-approve niya ang iba na gumagawa ng ganitong kasalanan. So, makikita natin yung malaking distortion. Ang application po nito sa atin, at ito ang magiging panalangin po natin, makikita po natin, hindi ba tayo rin nag-struggle tayo sa greed, sa pride. Ang sinasabi sa atin, huwag tayong matakot sa mga taong nanampalataya kay Jesus. Kaya nga ang kaligtasan ay binibigay ng libre sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Merong katwiran na ibinibigay ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan din ng kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus, ay ino-offer ang kapatawaran sa atin. Naranasan natin ang buhay na walang hanggan. Pero ganun pa man, hindi po sinasabi sa atin na pabayaan na lang natin ang ating mga kasalanan. So dahil nakikita natin ngayon ang righteousness natin na nakadepende sa ating Panginoong Yesus, meron tayong power at humility, merong freedom na i-examine din natin ano ba yung mga idols sa ating mga puso. Alam niyo po ba, ang malinaw na sinasabi sa atin ni Apostol Pablo sa ating text, yung mga kasalanan na ating nakikita, ang galit. Kapag nagagalit tayo, ang sobrang saya, ang envy, kapag naiinggit tayo, ang pride, ang paninirampuri. Kapag ginagawa natin ang mga ito, ang ibig sabihin, merong tinuturong idols yan sa ating puso. Meron tayong sinasamba sa ating puso na ito ang reason kung bakit nagmamanifest ang mga kasalanan ito. At ang isang Kristiyano na gustong lumakad sa kabanalan, i-examine niya ang kanyang puso. Kasi ang galit na kanya nakikita ngayon, merong itinuturong idol sa kanyang puso. Meron siyang gustong makuha na gusto niyang pampalit sa Diyos, pero hindi niya makuha, kaya nga nagagalit siya. So ang sinasabi sa atin, meron tayong freedom, ang isang Kristiyano merong power. Natanggapin niya na merong mga idol sa kanyang puso, mag-repent siya, at lumapit siya muli kay Jesus sa krus, at ma-develop ang mga Christian graces sa kanya. I-mortify ang kanyang sin. Ito yung pinakakailangan natin, tayong mga mananampalataya. Huwag niyo pong isipin na kung magbabago ang ating sitwasyon, magbabago yung katabi mo,
diyan ay malulunasan ang iyong problema. Hindi. Ang malaking problema natin, si J.C. Ryle ang nagsabi nito. Ang sabi nga, i-combine mo man ang mundong ito, ang kasalanan sa mundong ito, at si Satan, wala pa rin tatalo sa problema natin sa ating puso. Ang pinakakalaban natin, wag natin kakalimutan, ay ang kasalanan sa ating puso. Kaya ang pinakalunas, mag-worship tayo. Try mo man. Kapag naranasan mo mag-worship, masatisfy ang iyong puso, lahat ng problema na nakikita mo, hindi man pala problema. Kasi ang main problem yung puso natin. Ang dapat magbago ay tayo. At ito ang challenge sa atin, na mag-worship tayo araw-araw, na tumitingin tayo sa krus. At in-examine natin ang ating sarili. Ang pinakamakasalanan ng tao ay hindi yung katabi mo. Ang pinakamakasalanan ng tao ay ako. Ang malaki ang problema, hindi yung iba, ako. At kailangan kong i-deal ito araw-araw, i-mortify ang aking sin. At palaging tumingin sa gospel upang mag-worship ang aking puso. Maranasan ko ang satisfaction, ang joy, ang meaning ng aking buhay. Na ang Panginoon lamang ay sapat. Walang magbago sa aking buhay, walang magbago sa aking sitwasyon. Kapag nararanasan ko ang Panginoon, sapat na sa akin. Ito ang kailangan nating maranasan araw-araw. Pangalawa, panghuli, i-preach natin ang gospel. Habang binabago ng Panginoon ang ating buhay sa pamamagitan ng mabuting balita, kailangan nating i-preach ang gospel. Kasi nararanasan ng mundong ito ang puot ng Diyos, na ang tanging solusyon ay ang ating Panginoong Yesus. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Kapag nakikita namin ang liwanag ng iyong mga salita, Panginoon, namamangha kami at nasisyak kami sa kadiliman sa aming mga puso. Kung papaanong ignorante kami, Panginoon, sa mga bagay na espiritual, sa labanang espiritual na nangyayari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa kasamaan sa aming mga puso, Panginoon, hindi man namin nakikita at hindi man namin naunawaan, Panginoon, ang maraming nangyayari sa aming mga buhay, hindi namin napaprocess ng maayos, Panginoon, kaya naman nalilito kami. At marami sa aming iniisip at ginagawa, Panginoon, hindi po namin alam at naunawaan. At nagiging slave kami ng makasalanang puso na meron kami, Panginoon. Ano ang pag-asa na meron kami, Panginoon, sa aming mga sarili? Kamukha ni Apostol Pablo, ang tanging pag-asa namin, Panginoon, ay ang liwanag na nanggagaling sa iyong Holy Spirit. Sa iyong grace na dahil tinubos na ng Panginoong Yesus, binayaran niya ang lahat ng aming mga kasalanan at binihisan kami ng kanyang katwiran. Panginoon, sinasabi mo sa amin sa iyong biyaya, mamahalin mo kami, Panginoon. Bibigyan mo kami ng liwanag. At sa maraming gusto namin na hindi mo binibigay, Panginoon, ito pala ay manifestation ng iyong pag-ibig. Ang maraming disappointments, frustration namin, Panginoon, ito pala ay expression ng iyong pag-ibig na kung ibibigay mo ang aming gusto ay pababayaan mo kami sa aming mga Diyos-Diyosan at lalong masisira ang aming mga buhay. Panginoon, at sa maraming kasalanan kung saan mo kami tinubos, binigyan mo kami ng kapangyarihan na ma-overcome ang mga ito, Panginoon. Tulungan mo po kaming maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong Holy Spirit na mabago ang aming mga buhay. At sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga relationships, sa bahay, sa trabaho, sa aming mga kamag-anak, sa lahat ng mga tao na nilalapit mo, maging ilaw at asin kami, Panginoon, para sa iyong luwalhati. Hindi po namin kayang maranasan ito sa aming mga sarili. Dependent kami, Panginoon, sa iyong grace, sa iyong mercy.
At ito ang gusto mong iparanas sa amin. Ang malalim na satisfaction, joy sa aming kaluluwa, na tanging ikaw lamang, ang iyong Holy Spirit, ang makakagawa nito sa aming mga buhay tuwing tumitingin kami sa krus ng aming Panginoong Yesus, kung saan pinakita mo ng malinaw na malinaw ang iyong pag-ibig, ang iyong holiness, ang iyong wisdom, ang iyong sovereignty, ang iyong mercy, grace, na kailangan naming maranasan, Panginoon, sa tulong ng iyong Holy Spirit. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami, at itrain mo kami na araw-araw mag-worship ang aming mga puso. At ito ang gusto naming maranasan, Panginoon, sa aming pagsamba ngayong umaga, na sa aming pag-awit, pagbabasa ng iyong mga salita, sa pakikinig namin ng iyong mga salita, Panginoon, tulungan mo po kami na ang main goal mo ay mag-worship ang aming mga puso. I-convict mo kami sa aming mga kasalanan at ipakita ang iyong pag-ibig sa krus ng aming Panginoong Yesus. At sa tulong ng iyong Holy Spirit ay maranasan namin, Panginoon, ang pag-ibig ng aming Panginoong Yesus. Maranasan namin ang Christ likeness para sa luwalhati ng iyong pangalan. Salamat po sa pribilehiyo na ginagamit mo kaming instrumento sa pagpapahayag ng mabuting balita, Panginoon. Salamat sa iyong sustaining grace. Salamat sa mga kapatid na nagpapagal, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan na kaya nila, Panginoon, nagpapagal upang maging posible na may pahayag ang simple at malinaw na mabuting balita na iyong kapangyarihan para sa kaligtasan ng sinumang mananampalataya sa aming Panginoong Yesus. At ito po ang dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.